mahigit na 10 milyon na gastos ng kasal dito sa India. Ganito ang itsura. So for today's video mga te, share ko sa inyo yan. So uunahan ko na kayo mga te. Hindi namin kilala yung kinasal. Tama ba yun? Actually, ang na-invite talaga is yung papa ni Pavan kasi yung ikakasal is parang related sa business nila. So yung parents ng bride nag-invite sa papa ni Pavan and sinabi na isama kami dahil nga foreigner daw ako and mag-enjoy daw ako sa wedding. So ayun, alam nila na foreigner yung napangasawa ni Pavan. O, di ba bongga? Wala akong damit mga te or like Indian wear na pang winter kasi that time or this time winter. So ang meron lang ako is itong parang ready to wear na sari tapos sleeveless pa, kaloka. So kasama namin mag-attend dito is yung papa ni Pavan tsaka yung tito ni Pavan. And grabe, pagpasok pa lang namin ang laki-laki ng venue te, parang ewan ko nasa bagong mundo ako. Medyo maaga pa, hindi pa nagsa-start, though actually late na talaga to, parang 9 PM. Ganito talaga kapag Hindu wedding, usually gabi na talaga. So ito yung mandap nila, ito yung place kung saan sila mag-exchange of vows, tapos magre-ritual. Katulad nung sa amin, if napanood nyo na yung vlog namin. I mean, nung wedding namin, so dito merong pandit o yung parang pari nila, tapos gagawin yung iikot-ikot sila dyan sa fire. Pero usually mga te, kapag very traditional talaga na wedding, madaling araw nila yung ginagawa. And usually mga guest pala dito, mga kakilala nila Pavan sa business, ganyan. So for that chika-chika sila na hindi ko naman naiintindihan te. And then meron sila ditong live performers na mga instruments, ayan, mga nag-orchestra. Di ko alam anong tawag dyan. Basta saxophone ata yan. Basta ayun. Kung alam nyo, congratulations. And then ito naman mga te, yung kanilang alcohol section, like sobrang daming choices. Pwede ka rin magpa-customize kung anong trip mo sa buhay. Kung may specific of type ng drink ka na iniinom, ayun, pwede kang magpa-request. May mga bartender sila dyan, so for the go. Ito mga kasama ko hindi naman umiinom, yung papa lang ni Pavan, so nag-try lang siya ng one drink. I mean, hindi malakas uminom. Though si Pavan hindi talaga yun umiinom dati, like 3 years ago, pero ngayon nag-stop na siya. And pala yung tito ni Pavan, si Chacha, ayaw niya daw uminom. Sobrang laki niyang alcohol section mga te, paikot yan na ganyan. Tapos medyo naboboard nga ako kasi yung puro nakakatsikahan namin dito is yung mga matatanda na, sorry naman, mga literal na mga tatay na talaga. Kasi syempre yun yung mga kilala ng papa ni Pavan. And kami ni Pavan, wala talaga kaming kakilala dito te. So pinapakilala na lang kami ng papa ni Pavan sa mga business related na kakilala nila dito. Ang bongga, meron pa silang Tim Hortons na section for coffee. Pero hindi na ako nagkakape. Anyway, ayan, mga food section. Ang dami te, meron pa yung Japanese, Chinese, mga iba-ibang cuisine. Itong Teo Brahma, favorite ko yan na parang pastry restaurant dito sa India or cafe. Basta masasarap yung kanilang mga cakes. Meron din silang booth or stall dito. Ang bongga, diba? And then may mga western food din, pizza, ganun. Bahala ka na sa buhay mo te. Kung anong gusto mo, nandito na lahat. May Lebanese, Turkish, mga ganun na dish. Kahit magstay ka pa yata ng whole day dito, hindi mo matatapos lahat ng pagkain. Dinaig pa yung buffet sa 5-star restaurant. Ayan, ano pa bang gagawin natin pag may kasalan? Siyempre makikikain tayo te. Shai paneer yung kinakain ko dyan. Parang cottage cheese na meron nasa curry. Basta ang sarap. Ito naman yung kanilang ice cream section. May mga dessert section pala din sila dyan. Ang dami talaga te na dish. May hilo ka na lang kasi hindi mo na alam kung ano yung gusto mong itry. And alam nyo ba yung guest dito is parang nasa almost 1,000 packs. O diba, ang dami te. Kaya yung bride and groom, hindi na rin nila yan kilala kung sino mga nagsisipasok dito. Kung actually nga, pwede ka din mag-gate crash dito basta nakaayos ka lang eh. Hindi naman nila malalaman. Pero syempre wag mong gagawin kasi sama mong tao pag nag-gate crash ka. Possible lang siya, pero huwag mo naman gagawin. Though kami nagawa na namin yun. Honest mistake naman. Pero tignan nyo naman yung venue. Ang laki-laki. Ito isang side pa lang to ha. Ito pinapakita ko sa inyo. Ito naman yung Asian section. Mga Japanese food, Chinese food. Ito dito talaga ako natambay at nilantakan ko talaga itong section na to or part na to, area na to, kung anumang tawag dyan. Sa mga oras na to te, mga 10 PM, 10:30. Wala pa rin yung bride and groom. Hindi pa rin sila lumalabas. So ayan, for the kain kami ng sushi. Tapos very traditional din pala itong pamilya ng ikakasal. So yung mga
mga food dito, traditional and religious to be exact. So yung mga pagkain dito mga te, lahat veg. So ibig sabihin walang kahit anong meat. And in fairness, ayan, masarap ang kanilang spring roll. Kahit naman walang meat dito, masarap naman ang mga pagkain. Dito sa India, nasanay na rin ako kumain ng mga veg na pagkain, mga kung ano-anong alternative nila for non-veg. Eto, may sushi din sila. Kumuha din ako ng sushi. Ang sarap mga te kahit walang like salmon, tuna, mga ganyan. And kahit nagmamass produce sila ng mga pagkain dahil nga syempre kasal ang daming bisita, hindi pa rin nawawala yung sarap. Andiyan pa rin ang sarap. Wala rin kaming ginagawa dyan kasi wala pa nga yung bride and groom. Talagang kain ka lang talaga te habang hindi pa lumalabas yung bride and groom. Kung sa atin yung ibang kasalan hindi pa tapos ang seremonyas, wala pang kainan dito. Unlimited ang kainan. Nandyan man ang bride o wala. Kain lang, go. Buti na lang mga te may spring roll para lang din akong kumakain sa handaan sa Pinas. And then, kumain din ako ng noodles. Parang ang gagawin mo lang ata dito pag a-attend ka ng kasal is kumain ng kumain. Ito naman nakalimutan ko yung tawag dyan, pero kumuha kami niya ni Pavan. Chila ata yung tawag, parang siya, parang roti pero gawa sa rice. Ito naman bongga, di ba? May fresh juice na, nabubulol. Fresh juice na section. After few minutes, ayan, merong lumabas na live band dyan, ang bongga, te. And ayun na, inaayos na nila yung entrance ng bride and groom. Ito na yon mga te, malapit na ang paglabas nila. Talagang for the grand entry sila. And meron din pala silang shisha section. Ayan mga te, pwede kang mag-smoke dyan. Hindi ko alam kung may nicotine ba yung shisha nila dito o yung mga flavors ng shisha nila. Pero ayan, pwede kang mag-smoke dyan. Buti nga kamo mga te, meron isang dito, guy na pinakilala kami ng papa ni Pavan. Medyo ka-age namin, so naging friend ni Pavan. Ayun, malapit lang din sa amin yung bahay nila. So parang na sila, plan na sila kung anong trip nila maging bonding together. May pa ganun. Itong kasal na to parang nafe-feel ko nagiging networking din ng mga tao Na-meet na rin namin yung parents nung ikakasal. So if itatanong nyo sa akin kung may permission ba ako to post this, yes naman. Never naman ako magpo-post nang wala. Tsaka alam nila din na nagva-vlog kami, ganun. Kasi naku-curious sila sa camera namin, ganun. Tapos yung papa ni Pavan, parang walang humpay na binibida yung vlog namin. Minsan nga nahihiya na ako Kasi syempre hindi naman kami sikat. Pero ayun, natutuwa yan sila dito kapag nagvi-video ka, ganyan, magpo-post ka. Lalo na yung mga gantong event na ginastusan nila. So, go for the bahala ka sa buhay mo kung gusto mong mag-vlog dito. Pwede yan. Ito na-amaze ako dito Kala ko parang tupig sa atin, pero hindi pala. Sobrang daming food din na gusto ko i-try, kaya lang hindi na kasya sa tiyan ko. Saan para ilalagay yan? And then nilagay na rin nila to sa gitna. Ibig sabihin talaga lalabas yung bride and groom. Anong oras na? Mag-11 PM na. Pero sa person na laging pumupunta ng kasal dito sa India, nasanay na rin ako na ganito talaga sila kalit. Though hindi naman siya parang bothersome sa akin kasi hindi naman din ako maaga natutulog. Kung baga parang culture shock ko lang yan dito, lalo na kapag Hindu wedding. Pag mga Sikh wedding, ayan, sa umaga yan sila kinakasal. Ito naman mga soup, diba ang haba-haba ng vlog ko tapos hindi ko pa pala naiikot lahat. So for the kain ulit tayo. And ginaw na ako, kaya ayan, nagsup ako at nag-jacket na din. Nauubusan ako ng hininga kakasalita, pero yung vlog ko hindi pa rin natatapos. So diba, tama ba yun? May pa-chocolate fountain din sila, pero syempre hindi ako kumain yan, hindi ako mahilig sa matamis Si Papa naman, kumuha siya netong parang mga grilled fruits. Ewan ko, basta ayaw niya. Na-curious lang kami, kaya trinay namin. Pero imagine yung mga apple dyan, mga kiwi, mainit, ewan, basta ayun. Ito mga panahon na to, hindi pa niya nare-realize yung decision niya. Pero after niya, nagsisisi kami. Kasi ang pangit ng lasa. Basta imagine niyo na lang yung mga prutas nyo, ininit niluto, ganun, grilled. Pero syempre, para sa iba, masarap yan. Iba-iba man tayo ng panlasa, no? So, ayun na nga, ito na, palabas na yung bride and groom. Ito yung kanilang entrance na napakabongga. Sobrang kabugera mga te, para kung nanonood ng live performance, ganun, parang movie. Hala, ang bongga talaga. Parang hari yung datingan mo dito mga te, parang kang king, ganun. And
And then mga te, ito naman yung entrance ng bride. Talagang napakabongga, para naman siyang prinsesa, queen. Hindi lang pala prinsesa, queen na queen ang datingan te. Ay, bago yan, ito pala muna yung groom. Andyan siya, tapos hihintayin niya yung bride na aakyat din dyan. Tapos dyan sila mag-exchange ng gemala or yung, anong tawag dito? Yung garland. Sige, nalilito na. Nakaakyat na yung bride, so kailangan nilang gawin yung exchanging of garland. So, na-explain ko na rin to kung napanood niyo yung wedding vlog namin ni Pavan. Para sa akin, parang ito yung katumbas ng You May Now Kiss the Bride. Wala kasi silang ganun dito. Sure, everybody here is truly mesmerized by this beautiful moment, this beautiful view. And congratulations. And now, You May Kiss the Bride, Charis. Walang ganon dito. Parang feeling ko ang pinaka-reason kung bakit walang ganon dito kasi siguro conservative, ganon. Pagtapos na lang. Kahit sa amin ni Paban, hindi din kami nag-kiss. Pero mas preferred ko yun kasi may hiya ako te. Ang dami nanonood. Anyway, ayun lang naman. After that, umupo na yung bride and groom sa kanilang parang, anong tawag dito? Sofa chair. Basta may upuan sila te. Tapos nakaupo lang sila doon. Tapos may mga magpapapicture, ganyan. Which is bago kami pumunta doon para magbati sa bride and magbigay ng sagan. Yung sagan is para siyang ampaw or envelope. Tapos ilalagay mo doon yung gift mo sa bride and groom. Umikot-ikot muna kami mga te kasi mahaba ang pila sa mga ganun pa picture-picture. Kaya nga hindi namin ginawa yun sa sarili namin kasali kasi parang lahat na mapupunta yung time doon. So ayan yan siya mga te. Meron silang sariling stage tapos magpipicture mga family, relative, friends, ganun. And imagine kung 1,000 yung guest mo. Kailan ka ba matatapos? Kinabukasan pa. So instead na pumila kami doon at ibigay yung aming sagan or gift, ayan, naghanap muna kami na makakain pero si Pavan ang gusto niyang kainin is fruits na lang. Ako wala na talaga din akong kayang kainin te. Parang punong-puno na yung tiyan ko. Kumbaga nag-iikot-ikot na lang din ako dito para may ma-tour at may maipakita ko sa inyo. And ito yung mga dessert nila dyan. Siyempre, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ito naman mga hot na dessert, pero mga te, ang sarap niyan. Kaya lang talaga wala nang space yung aking stomach. Yung mga hot desserts nila na mga halwa, ganun, halwa, aywan ko, ano ba, VW. Usong-uso yan kapag winter dito sa India. So, ayun yung kinakain nilang dessert kapag winter dito. Nag-try ako kumuha ng mga main course. Kahit hindi ko naman masyadong kakainin. I-share ko lang din yan sa papa ni Pavan kasi hindi sila masyadong kumain. Kaya sabi ko mag-share kami. Tapos ayaw nila te. So ayun, ako nang kumain, napilitan. Kay Pavan naman mga te, ito lang, sandamakmak na fruits. Alam niyo naman ang aking asawa, healthy living talaga siya. Maanot yung neto yung self-control, self-discipline. Sobrang taas te. Hanggat may healthy options, ayun at yun ang pipiliin niya. Pero kung wala, syempre, kakain naman siya ng kung anong meron. Pero madalas kang babaon niya. Sabi ko nga sa inyo, yung sarili namin kasal, may sarili ang baong home cooked food niya. Ayan, hindi ko na naubos. Ayaw nila kainin. Pero laban lang te, masarap ang pagkain sa kasal. Ayan si Pavan. Fruits mukbang! So, nung nakita namin mga te na umiikli-ikli na yung pila para sa pagpapapicture at pagbibigay ng gifts doon sa bride and groom, ayun, tumayo na kami para magbigay ng aming regalo, no. Sinamahan kami nung parents ng ikakasal kasi syempre te, di naman nila kami kilala. Sino yung lalapit lang tapos di naman kilala. Kaya nung umakyat kami ng stage, kasama namin yung parents nung ikakasal. So, pinakilala kami, ganyan, hi, hello, and everything. And then, umalis na rin kami, umuwi na kami. Kasi yung mandap, exchanging of vows, ganon. Madaling araw pa yung gaganapin te. Anong oras na? 1:00 na neto. Kaya ayan, for the tawag na kami ng driver para makauwi na. Tapos marami na rin naman nag-uuwian. So, hindi naman awkward na umuwi na kami, no? Kaya ayun lang, bye! Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog.